Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Mahigit 60 bilyong pondo para sa libreng gamutan sa mga DOH hospital isinusulong ng Senado. Mungkahing house arrest o piyansa para kay dating Congressman Zaldico mariing tinutulan. At Department of Transportation, Bureau of Immigration at Office for Transportation Security nag-inspeksyon sa Ninoy Aquino International Airport upang tignan ang mga ginagawang paghahanda para sa nalalapit na long holiday. Isinusulong ng Senado ang karagdagang pondo para sa libreng pagpapagamot sa mga ospital ng Department of Health. Kasabay ito ng isinasagawang deliberasyon sa Senate plenary para sa proposed 2026 budget. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Nasa 18 milyong pasyente ang inaasahang makikinabang sa Zero Balance Billing Program ng pamahalaan sa susunod na taon. Ito ay sa pamamagitan ng karagdagang pondo para sa programa na isinusulong ng Senado sa deliberasyon ng proposed 2026 national budget. Layo ng programa na makapagbigay ng libreng pagpapagamot sa mga ospital ng Department of Health. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, nagdagdag ang komite ng 9.3 billion pesos para sa naturang programa. Mula sa kasalukuyang 53 billion pesos, panukala ng Senado na itaas ito sa 62.6 billion pesos na makatutulong sa karagdagan 2 milyong pasyente sa DOH hospitals. Giit ng Senador, ang dagdag na pondo para sa zero balance billing ay hakbang tungo sa mas malusog at mas ligtas na mga komunidad. Isa rin ito sa mga pagbabagong direktang mararamdaman ng mga mamamayang Pilipino. Sa ilalim ng programa, sagot na ng pamahalaan ang lahat ng gastos ng mga pasyenteng i-admit sa mga basic o ward accommodations ng mga DOH hospital. Saklaw rin ito ang room charges, lab tests, professional fees at iba pang gastusin sa pagpapagamot. Magbebenepisyo dito ang sinumang Pilipinong pasyente anuman ang kanilang socio-economic status. Bukod dito, naglaan din ang Senado ng dagdag na 1 billion pesos sa ZBB program para sa iba pang specialty hospitals. Kabilang dito ang Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute at Philippine Children's Medical Center. Nakatakdang isa ilalim sa Senate plenary debates ang panukalang budget ng DOH sa Miyerkules, November 26. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mariing tinutulan ni Navotas City Representative Toby Tiangco ang mungkahing house arrest o pagpapahintulot na makapagpiyansa sa nagbitiw na kongresistang si Zaldico. Si Ko ay dating House Appropriations Panel Chairperson na sinampahan ng kasong graft at malversation ng Ombudsman sa Sandigan Bayan dahil sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Payagang magkapagpiyansa umapa sa ilalim sa house arrest si Zaldico. Yan ang tugon ni Attorney Ruy Rondain sa tanong sa isang panayam kung ano ba sa tingin nito ang posibleng makapagpauwi sa bansa sa nagbitiw na Ako Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Panel Chairperson. Legal counsel ni Ko si Rondain. Si Ko ay kabilang sa mga kinasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan dahil sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Ipinag-utos na rin ng korte kamakailan ang pag-aresto sa kanya. Pero ayon kay Navotas City Representative Toby Tiangco, mariin itong tinututulan ang mungkahing house arrest o pagpapahintulot kay Ko na makapagpiyansa. Ayon sa kongresista, no bail ang recommendation para sa malversation at graft charges, kaya walang puwang anumang hiling na house arrest o bail. Malinaw din anya ang batas. Ilan sa pinakamabigat na kasalanan sa taong bayan ang pangungurakot at iba pang uri ng katiwalian. Hindi ito parang simpleng sakit ng ulo na pwede lang anyang magpahinga sa bahay. Tanong pa nito kung ordinaryong tao, walang lusot. Bakit kay Zaldico anya mayroon pang espesyal na hiling? Pero paglilinaw naman ni Attorney Rondain, ang mungkahing house arrest o bail ay tugon lamang nito sa isang hypothetical question. Hindi rin anya si Ko ang nagtakda ng mga kondisyong ito. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hawak na ng mga otoridad ang 7 sa mga individual na may warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan kaugnay ng issue sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ang iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga sa isang video message sa kanyang official Facebook page. Ayon sa Pangulo, hawak na ng mga otoridad ang 7. Isa sa kanila ay nahuli ng National Bureau of Investigation habang ang 6 ay voluntaryong sumuko sa Criminal and Investigation Detection Group o CIDG. Meron pa kaniyang 2 individual ang nagpahayag na susuko na sa mga otoridad. Dagdag ng Pangulo, 7 pa ang nananatiling at large kasama na ang dating mambabatas na si Zaldico. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustudya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Sa mga nagtatangkad tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Nananatiling stable ang core services ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kaugnay ito ng impormasyon na mayroon naman ng breach sa kanilang internal systems. Dagdag ng ahensya na activate na nila ang kanilang security protocols upang protektahan ang kanilang mga data habang nagsasagawa ng investigasyon. Sa isang post na ibinahagi ng Deep Web Connect, sinabi nitong napasok ng hacktivist group na Happy Go Lucky PH at nag-exfiltrate ng nasa 400 GB na sensitibong data mula sa DILG. Naka-full alert status ang National Capital Region Police o NCRPO simula sa November 28 para sa trillion peso march sa November 30. Ayon kay NCRPO Police Major Hazel Asilo, natanggap na ng NCRPO ang permit para sa protesta sa EDSA People Power Monument. Off-limits naman ang Menjola sa Maynila na malapit sa Malacanang sa anumang pagkilos o pagtitipon. Layo ng trillion peso march na maaksyonan ang mga issue ng korupsyon sa gobyerno. Nanindigan si dating presidential spokesman Atty. Harry Roque na hindi siya mapapauwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng Interpol Red Notice na hiningi ng gobyerno laban sa kanya. Anya ang hakbang na ito ng pamahalaan ay politically motivated at para patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon. Narito ang report ni Dante Amento. Kampante si dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque na protektado pa rin siya sa ilalim ng International Refugee Law at hindi mapauwi sa Pilipinas. Ito ay sa kabilaan niya ng panibagong hakbang ng pamahalaan na kansilahin ang kanyang passport at paghingi ng Interpol Red Notice laban sa kanya. Ang Red Notice anya ay isang request para makipagtulungan ang international law enforcement at hindi ito arrest warrant. Hindi rin ito pwedeng mangibabaw sa obligasyon ng Dutch government sa ilalim ng Refugee and Asylum Law. Sa isang panayam inihayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na may isinumite ng request ang gobyerno para sa Red Notice laban kay Roque. Ang dating palace official ay wanted sa Pilipinas sa kasong qualified trafficking kaugnay ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Dagdag pa ni Roque, alam ng Dutch authorities na siya ay asylum seeker at hindi siya pwedeng arestuhin para ibalik sa Pilipinas hanggat hindi patapos ang kanyang hiling para sa asylum. Politically motivated umano ang gobyerno sa pagpapakansila ng kanyang passport at paghingi ng Interpol Red Notice. Sumunod ito nang ihayag ni Senator Amy Marcos ang umano'y paggamit ng illegal na droga ng Pangulo at para patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon. Naninindigan si Roque na patuloy na ipagtatanggol ang kanyang karapatan at makikipagtulungan sa mga prosesong legal. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng radio challenge at pagbabantay ang Philippine Coast Guard sa 2 China Coast Guard ships na nasa Bajo de Masinloc kahapon, November 23. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, natagpuan ng BRP Cabra ang mga CCG vessel na may hull number 4305 at 3305 ng 26.22 nautical miles sa silangan ng Bajo de Masinloc at 93.63 nautical miles naman sa kanlurang hilagang Kanlura
ng Palawig, Zambales. Sa radio challenge ng PCG, iginit nito ang karapatan ng Pilipinas sa karagatang sakop nito. Sinabihan ng PCG ang CCG vessels na kanilang paglabag sa Philippine Maritime Zone Act, paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Permanent Court of Arbitration ruling. China Coast Guard 4305 and China Coast Guard 3305. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities would be reported to higher authorities. Over. Nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Transportation, katuwang ang Bureau of Immigration at Office for Transportation Security upang suriin ang mga paghahanda ng Ninoy Aquino International Airport para sa nalalapit na mahabang holiday ngayong Disyembre. Ang detalye sa report ni Benedict Samson. Hapon nitong Sabado na magsagawa ng inspeksyon si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez kasama ang Bureau of Immigration at Office for Transportation Security sa iba't ibang pasilidad ng Ninoy Aquino International Airport. Layo ng inspeksyon na makita ang mga ginagawang paghahanda ng NAIA para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa long holiday sa Disyembre. Sa departure area, nakita ang mas mabilis at mas komportableng proseso ng pag-check-in ng bagahe dahil sa paggamit ng self-check-in at bag drop counters. Sa pamamagitan naman ng facial recognition at passport scanning features, mababawasan ang mahabang pila sa immigration processing lalo na para sa mga dumarating na overseas Filipino workers o OFWs. Mas matitiyak din ang seguridad ng mga pasahero at may iwasan ng illegal entry dahil sa mga bagong security features. Sa isang pahayag, sinabi ni Acting Secretary Lopez, sa pamamagitan ng digitalization ay mas mapapabilis at mapapadali ang pangkalahatang serbisyo sa naturang paliparan, lalo at nalalapit na ang holiday season. Inaasahan naman na sa ikalawang linggo ng Disyembre ay ilulunsad na ang PRS e-gates at border control e-gates sa NAIA. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng ordinansa ang lungsod ng Maynila upang ipagbawal ang pagsusuot ng mga takip sa ulo at muka kung nasa loob ng commercial, government o public establishment sa lungsod. Kabilang dito ang helmet, face mask, balaclava, sombrero, hoodies at tinted visor. Gayunman, meron pa rin naman magiging exemption tulad sa panahon ng health emergencies. Kapag umaandar ang motorsiklo, mga law enforcer na nasa opisyal at tungkulin, mayroong malubhang karamdaman at religious exemption. Mayroong multang 1,000 piso para sa unang paglabag, 2,000 piso sa ikalawang paglabag, at 5,000 pesos pagkakakulong ng 15 araw at rekomendasyon ng revocation ng lisensya sa Land Transportation Office sa ikatlo o higit pang mga paglabag. Nagbigay ng malaking ginhawa sa mga overseas Filipino workers sa Thailand ang 2025 Multi-Agency Services Caravan ng Philippine Embassy. Hindi lamang ito naglaan ng pangunahing serbisyo, kundi naghatid din ng mahalagang kaalaman tungkol sa Violence Against Women and Their Children o VAWC sa pamamagitan ng International Pro Bono Alliance. Narito ang report ni Rowena Libadia. Matagumpay na idinaos ng Philippine Embassy sa Bangkok ang 2025 Multi-Agency Services Caravan o MASC noong November 22 hanggang 23, 2025 sa Mercure Bangkok, Sukhumvit 24. Naging one-stop venue ito para sa mga serbisyong hatid ng mga ahensya ng Philippine Government gaya ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang SSS, Pag-ibig, ang Migrant Workers Office o MWO at OWA. Kasama rin ang Pro Bono Legal Services mula sa International Pro Bono Alliance at University of the Philippines Open University. Nagbigay din ang embahada ng iba't ibang non-passport consular services tulad ng Affidavit of Support, Report of Birth, Marriage,
death at legalization ng mga dokumento na malaking ginhawa sa mga OFW. Bahagi ng highlight ng event ang Violence Against Women and Their Children o VAUCI lecture ng International Pro Bono Alliance na pinangunahan ni Attorney Tricia Santos. Dito, tinalakay ang mahalagang usapin gaya ng mga uri ng pag-aabuso, sino ang maaaring magreklamo, at ang mga pangunahing mga paraang legal na maaaring gawin ng mga biktima. Ayon kay Attorney Tricia Santos, mahalagang maunawaan ng mga biktima ang kanilang mga karapatan at kung saan sila maaaring humingi ng tulong. Pwede pong lumapit sa kagawad ng barangay na in charge sa Women and Children's Desk. Lapit po sa PNP, sa Women and Children's Desk, o kung gusto po nila na abogado po ang makausap, pwede pong lumapit sa pinakamalapit na PAW office. Mahigpit po ang karapatan ng mga babae at ng mga anak sa ilalim ng batas natin. Kailangan lang po siguro kumuha po tayo ng tamang gabay, lalo na po mula po sa mga abogado. Inilarawan naman ng isang benepisyaryo kung gaano kalaking tulong ang serbisyong hatid ng Caravan. Bali, ang na-avail kong services dito, supposedly talagang services marami, no? Yung sa SSS, yung sa AKOP. Yung AKOP kasi yung annual confirmation of pensioners program. Yun. Bago kasi ako nagpunta dito sa Thailand, meron kaming annual confirmation sa survivor pension ng asawa ko. Sabi ko nga, pupunta na ako dito. Paano kaya ako makakapag-annual nito? Nag-try ako sa email, kaya lang yung bulk yung mga email nila. Kaya nung nabalitaan ko na meron pala dito, yun, tinay ko yung opportunity na makapunta dito at makapag-file nito. Layunin ng Philippine Embassy na mas mailapit at maging tuloy-tuloy ang mga serbisyo sa mga Pilipino sa Thailand. Ang goal kasi ng Embassy, kaya namin to organize yung Multi-Agency Services Caravan or MASC is to bring the services dito po na hindi ma-avail ng ating mga kababayan dahil nandito sila sa Thailand. Ang goal po ng Embassy ngayon is sana magawa tong regular, siguro hindi lang once a year but siguro 3 or 4 times a year, no? Of course, aside from the consular services na offered po by the Embassy, nais natin po ipaalam na naka-open na po ngayon ang Migrant Workers Office ng Bangkok, Thailand po. So, meron tayong labor attaché and we also have a welfare officer plus their staff po. So, they can cover legal, labor, and welfare services. Tapos, mai-issuehan na rin po ang mga kababayan natin ng OEC. Kaya kapag umuwi sila sa Pilipinas, they can enjoy yung time nila with their family. Layunin ng pamahalaan ng Pilipinas na higit na matulungan ang mga Pilipinong OFW sa ganitong mga pamamaraan. Nang gayon ay mas mapadali at mailapit ang mga pangunahing serbisyo ng mga ahensyang ito. Rowena Libaja, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 3 milyong estudyante sa Australia ang makikinabang sa makasaysayang $16 billion cut sa student debt sa mga susunod na linggo. Ang pangako ng gobyerno ni Prime Minister Anthony Albanese bago ang halala na bawasan ang utang ng mga estudyante ay napasa sa parlamento noong Agosto at nagsimulang ipatupad nitong nagdaang weekend. Mula sa Perth, Australia, makibalita tayo kay Marvy Delfin live. Yes, Marvy, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Kath. Itong Sabado, November 22, mahigit 100,000 students ang nakatanggap ng tinatawag nilang Best Text Message Ever mula sa Australian Taxation Office bilang confirmation ang kanilang utang sa Higher Education Loan Program o HELP, Vocational Education Training, Apprenticeship Support at Student Startup Loan ay nabawasan na ng 20%. Susundan pa ito ng 3 milyong estudyante sa susunod na 2 linggo. Ayon kay Australian Education Minister Jason Clare, ito ang pinakamalaking pagbabawas sa student debt sa kasaysayan at malaking tulong ito para sa mga kabataang nagtapos ng university at vocational training. Ang 20% reduction ay ibabase sa halaga ng utang noong June 1 bago in-apply ang indexation.
Para sa isang estudyante na may average debt ng 27,600 Australian dollars o mahigit 100,000 pesos, ang mababawas sa kanilang loan balance ay 5,500 Australian dollars o mahigit 208,000 pesos. Bukod dito, binawasan ang minimum loan repayments at tinaas din ng legislation ang minimum yearly income na kailangang magsimulang magbayad ng repayments ang mga loan holders. Mula sa dating 54,435 Australian dollars o 2 million pesos per annum, ngayon ay 67,000 Australian dollars o 2.5 million pesos per annum. Sa isang pahayag, sinabi ni Australian Prime Minister Albanese na palagi niyang ipaglalaban na magkaroon ng magandang edukasyon ang bawat kabataan sa Australia. Ang initiative na ito ay bahagi ng mas malawak na cost of living support measures ng federal budget para tulungan ang mga mamamayan ng Australia na humaharap sa economic challenges. At yan muna ang latest mula dito sa Perth, Australia. Balik sa inyo dyan sa Studio Kath. Maraming salamat, Marvy Delfin. Inakusahan ni United States President Donald Trump ang Ukraine na walang pasalamat sa pagsusulong ng Amerika ng peace plan upang wakasan ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Binigyan ng US ang Ukraine ng hanggang Huwebes para magdesisyon kung tatanggapin ang kanilang 28-point peace plan para matapos na ang giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang sa proposal ng US ang pagsuko ng Ukraine ng ilang teritoryo na magsisilbing neutralized, demilitarized buffer zone nila ng Russia. Kasama din ang pangako na dapat gawin ng Ukraine na huwag sumali sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Kahapon nagkaroon ng pagpupulong ang mga kinatawan ng US, Ukraine at Europe sa Geneva, Switzerland, kaugnay ng peace plan. Sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na nagkaroon naman ng magandang progress ang kanilang naging pag-uusap. Nagkasundo si Canadian Prime Minister Mark Carney at Indian President Narendra Modi na simulan ang negosasyon para sa isang bagong Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ito ay bilang bahagi ng pag-ayos ng matagal nang nahinang relasyon ng dalawang bansa. Ang detalye sa report ni Jeffrey Reyes, live. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya. Good morning Kat. Nagpulong sina Prime Minister Mark Carney at Indian President Narendra Modi sa sidelines ng G20 Summit kung saan napagkasundoan ang muling pagbubukas ng mga pag-uusap para sa posibleng Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ito ay bahagi ng hakbang ng Canada upang ayusin at i-revitalize ang relasyon nito sa India matapos ang ilang taong diplomatic tensions. Ipinahayag ni PM Carney na itinuturing niya na ang India ay bilang isang maaasahang trading partner at naniniwalang ang isang formal na kasunduan ay magbubukas ng mas malawak na oportunidad sa kalakalan at mas matibay na kooperasyon sa ekonomiya. Ang muling paglalapit na ito ay kasunod ng dating tensyon matapos ang mga aligasyon ng nakaraang pamahalaan ng Canada hinggil sa umano'y pakikialam ng India sa ilang kriminal na aktibidad sa bansa kung saan parehong nagpatalsik ng mga diplomat ang dalawang panig. Ngunit ngayon, layunin ng administrasyon ni PM Carney na magtatag ng mas malinaw na pulisiya at proteksyon para sa mga negosyo bilang bahagi ng pagpapatibay ng ugnayang pang-ekonomiya ng Canada at India. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Samantala, narito pong sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa may EDSA Bagong Baryo, sa Caloocan, maluwag po ang daloy ng mga sasakyan sa mga papunta ng Monumento at gayon din po sa mga papunta ng Balintawak. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX, sa mga luluwas po ng Maynila ay
kailangan po natin magbaon ng maraming pasensya dahil nakikita po natin ang pag-ipon ng sasakyan dito po sa may Valenzuela Interchange hanggang makarating po dito sa may Balintawak Toll Plaza, lalo na po yung mga paluwas. And dun po sa mga papunta ng norte ay maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan. At sa Pardo Service Road sa Cebu City, tuloy-tuloy po ang daloy ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. At yan ang ating traffic update ngayong umaga. Naging ganap na bagyo na kaninang alas 2 ng madaling araw ang low pressure area na binabantayan ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa State Weather Bureau, tatawagin itong bagyong Verbena. As of 4 a.m. kanina, nasa silangang bahagi ito ng Surigao City, Surigao del Norte. Taglay nito ang bugso ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos ito sa pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Inaasahang mamayang gabi ay dadaanan nito ang Kabisayaan at pagdating ng Miyerkules ay nasa West Philippine Sea na palabas ng PAR. Ayon sa PAGASA, posible ang mga flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang sa mabigat na bugso ng mga pag-ulan. Patuloy na pinaiigting ng pamahalaan ng Tayabas City sa Quezon Province ang mga programa at proyekto para sa mas maayos na serbisyong medikal at sa mga susunod na buwan, target na itayo ang kauna-unahang pampublikong ospital ng lungsod. Narito ang report ni Japet Cablaida. Dahil wala pang pampublikong ospital ang lungsod ng Tayabas sa probinsya ng Quezon, mas pinaigting muna nito ang serbisyo ng outpatient department sa kanilang City Health Office na matatagpuan sa Old City Hall Annex Building. So 24/7, Sabado, Lunes hanggang Linggo, holiday man yan o ano, 24 hours nag-ooperate. May mga doktor, may mga health professionals na uma-attend sa mga may sakit na tayabasin. Ito yung mga hindi malalala ha. Ito yung mga outpatient lang. Ang Tayabas ang pangalawang bayan o lungsod sa buong Pilipinas na nagpapatupad ng 24/7 na serbisyo sa health office. Bagamat may dalawang pribadong ospital sa lungsod, hindi ito pasok sa budget ng karamihang residente. Kaya nakita ng pamahalaan ang pangangailangan para sa isang pampublikong ospital para sa mga tayabasin. Sa clinic natin ngayon, yung sa 24/7, doon mo marirealize na ganito pala talaga kadami ang nangangailangan ng primary health care na tayabasin. Talagang daan-daan siya a day. Dahil dito, ang dating isolation facility noong pandemya ay isa sa ayos at gagawing pampublikong ospital ng lungsod. So, natapos na naming i-bidding, meron na kaming contractor, so sisimulan na anytime soon. And hopefully, in the next few months, mag-accommodate na ng mga pasyente doon. Japet Cablaida, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Taon-taon, nagiging mas makulay ang pista ng sining sa Baguio sa pagdiriwang ng Ibaguio Creative Festival. Bahagi ng selebrasyon ngayong taon ang Gastro Art Creative Crawl 2025, isang paglalakbay na hindi lang mga mata ang pinasisigla, kundi pati panlasa at pagkilala sa kultura ng lungsod. Narito ang report ni Grace Doctolero. So basically, our menu and our drinks here, it really revolves around what we can source here in Benguet. So as much as possible, I wanted everything to be local, and our main drink here is called Axel's Best, which is actually coffee infused with kamote. Sa crawl na ito, pinagsama ang mga likha ng Cordilleran artists at mga pagkaing tatak, Baguio at Benguet upang maipakita ang kwento at buhay ng komunidad, isang simple pero sulit na paglalakad kung saan ang art at pagkain ay nagkukwento habang naglilibot ka. Tampok ang mga acrylic paintings ni Clinton Aniversario
na Handpicked Flavors of Heritage at Soil's Silent Warrior, mga obra na nagpaparangal sa mga magsasakang patuloy na nag-aalaga sa lupang kanilang pinagmulan. Mas marami ng oportunidad sa mga ibang artist na makisama sa ganitong proyekto ng CBCC. Gusto kong i-portray dito yung pagiging peace-loving ng mga Cordilleran. Dinadagdagan ng ukit ni Christopher Atiwon ang lalim ng eksibisyon ang kanyang running horse gawa sa Madre de Cacao na may batong pundasyon ay sumisimbolo ng galaw, katatagan at walang humpay na pag-usad ng pamayanan. Nakuhan ko lang sa sarili ko na kasi nanggaling din ako sa yung nagpuputol ng kahoy. Tapos parang ayoko nang magputol ng mga fresh trees. Kaya nag-iba ako ng pananaw, yun na lang kayang mga patay na at saka yung mga walang pakinabang na kahoy, yun na lang ang bubuhayin ko para maging obra. Yun po ako nagsimula sa mga ganitong driftwood art. Pinapalalim pa ito ng Woman Pounding Rice ni Silan Duklan, isang acrylic painting na nagpapakita ng tradisyonal na gawain ng mga kababaihan, larawan ng komunidad, pagpupursigi at pamamana na madalas ay nananatiling tahimik sa likod ng araw-araw na buhay. Katabi ng mga obrang ito ang mga putahing nagsasalaysay ng kultura Benguet vegetable rolls, sweet potato balls na nabalot sa nyog at makabagong interpretasyon ng mga lutuing Cordillera na gumagamit ng lokal na sangkap. Habang tinitikman ang mga ito, mas naiintindihan ng mga bisita na ang gastronomiya ay hindi lamang kung ano ang nasa pinggan, kundi ang mga kwentong nakapaloob sa bawat lutong may pinagmulan at pinagmanahan. Parang nagluto po kami ng pinikpikan, then tinanggal po namin yung laman, inanap po namin. Tapos pinas po namin sa flour kan po. Tapos ilalagay po namin sa loob ng At sa pagsasama-sama ng mga artist, chef at mga kwentong na may ugnay sa pamana at inobasyon, animoy buhay na patunay ang Gastro Art Creative Crawl na ang kultura ng Baguio at Benguet ay patuloy na lumalago, hindi lang nakikita kundi nararamdaman, natitikman at naipagdiriwang kasama ng komunidad. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling bibigang pagkilala ang angat na Wish-clusive performances at mga natatanging OPM artists na may makabuluhang kontribusyon sa music industry sa ika-11 Wish Music Awards, kung saan halos 80 acts ang maglalaban-laban sa 19 major categories. Narito ang report ni Jed Neresina. Simula na ang paghahanda para sa isa sa mga pinaka-inaabangang prestihiyosong event ng mga wisher, ang Wish Music Awards. Nitong Huwebes, opisyal nang binuksan ang botohan para sa ika-11 Wish Music Awards na gaganapin sa pagpasok ng 2026. Kaya't hinihikayat ang mga wisher na ihanda na ang inyong mga boto para sa paboritong OPM artist na nominado sa iba't ibang kategorya. Kasabay ng paglalabas ng Wish 1075 ng official list of nominees, binigyang pugay ng Executive Director ng Organisasyon ng Pilipinong Mga Awit na si Gab Cabangon ang taunang pagkilala sa mga artists at iba pang miyembro ng music industry. I think one of the advantages is it inspires artists to create excellent music. At the same time, it also adds prestige and respect and yung recognition, especially yung for the artists and the songwriters na gumagawa talaga ng magagandang Filipino music. Kasi I think that's important, and it also inspires other people, other artists to also create good music as well. Ayon kay Cabangon, iba ang impact ng Wish Music Awards
dahil hindi lang locally, kundi pati sa ibang bansa ay tanyag at pinakikinggan ang Wish 1075. Bukod dito, itinuring rin niya na isang malaking karangalan para sa mga artists ang makaawit at makatungtong sa iconic Wish Bus. One of the things that makes WMA different is that, of course, you have the advantage of having yung Wish Muse, yung the Wish Bus performances. That's something na different na I don't think other award-giving bodies have. Of course, because of yung reach rin ng Wish as a brand, I think there's also that added prestige and yung recognition rin. Samantala para naman sa up-and-coming 6-piece band ng KDR Music House na Letters from June, isang pribilehiyo na makasama sa prestihiyosong event ng Wish 1075. Feels nice po kasi we're like building connections with other artists and label. Napapakita po namin nasi-showcase po namin yung KDR Music House bilang one of their talents kami po. And we plan na mas lalo pa pong maging connected sa other artists and make friends po. Labis din ang pasasalamat ng grupo sa KDR Music House sa patuloy na pagbibigay ng oportunidad na siyang nagiging inspirasyon nila para magpatuloy sa paglikha ng dekalidad na musika. Kaya sa darating na January 11, sama-sama nating bigyang pugay at suportahan ang musikang Pilipino sa 11th Wish Music Awards na gaganapin sa Araneta Coliseum. Huwag palampasin ang pagkakataon na ipakita ang suporta sa inyong paboritong artist sa pamamagitan ng pagboto. See you there, Wishers! Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Proverbs chapter 11 verse 23 na nagsasabi, ang nasa ng matuwid ay buti lamang, ngunit ang hintay ng masama ay poon. The desire of the righteous is only good, but the expectation of the wicked is wrath. Clear! Uy. Okay, buti lang dala ko yung bag ko. Backpack! Defense position! Ay! Anong ginagawa mo, broski? Bakit nagtatago ka dyan? Dito ka. Ano defense position nga. Defense? Oo. Parang nagtatago dyan. Kala mo, may inutangan ka tapos di mo na bayaran. Bakit ganon? Hindi ganon. Kapag ganyan na, di ba sabi mo may threat? Oh. Pag may threat, dapat confident ka lang. Ha? Confident? Tapos alert, focus, at may stance ka rin. Paano? Stance mo ganyan. Kunwari may threat, di ba? Katuruan mo. Pwede kang mag-punch. Ganun ka. O kaya, kunwari, may gagawin siya, ibablock mo na parang, ha! Uy! Ganun ka lang. Oo, dapat ganun lang. Dapat confident ka lang, alert, tsaka focus. Ay! Ano yan? Ba't talang ilaw? Teka lang! Nabigla ako dun. Akala ko parang may narinig ako dapat alert, confident. Bakit parang hindi naman? Hindi kasi yung yun yung alarm. Alarm, Tsaka may okay. nagpatay ng ilaw. Sino ba nagpatay ng ilaw? Guard! Eto na, ilaw. O, ayan, para sa inyo. Mabuti na lang pinala akong flashlight. Ano nangyayari dito? Bakit may mga paganyan kayo? Self-defense ba yan? Ano kasi ng ilaw? Sino ba dala ng ilaw? Ewan ko. Sino bang wala dito? Baka siya yung nagpatay ng ilaw. Pero buti na nga lang may flashlight akong dala kanina. Ako naman, ito naman ang gagamitin ko kung sakaling may mga masasamang loob na nandiyan. Pero buti na lang may dala kang may dala kang flashlight. Alam nyo ba? Hindi nyo pa alam to. Ano yan? Sige nga. Kung ikaw meron kang flashlight, pwede rin yung gamitin pang self-defense. Paano? Kasi pwede mong pang-distract sa kalaban mo. Sisilawin mong ganyan. O kaya pang-signal mo, yung may pang-blink-blink na ganyan. Galing mo Sa akin kasi mas naisip ko yung payong. Kasi di ba lagi nating dala-dala, ganyan, di ba? Tapos pwede mo siyang ipang ganyan-ganyan. Wow! Ganun pala. Hindi natin pinag-usapan kanina yan, ha? Hindi natin pinag-usapan yan, ha? Tapos pag may nambabato sa'yo, bubuksan mo lang yan. Shield na yan!
Pwede pala yun. Try nga. Panggulat Pero mga kasabayan, seriously speaking, isa itong payong sa most recommended improvised tool for self-defense dahil hawak agad, di ba? Matibay, tsaka pwedeng pang-block o pang-create ng distance sa kalaban. Lumayo ka. Depends. Barbecue lang. Parang kayo na yung mag-aaway. Hindi, wala lang to, guys. Pero alam mo, Tini, kung improvised lang din yung binabanggit mo, ito ring tumbler, mga kasangbahay. Kasi alam natin, di ba, marami naman na nagdadala nito kasi alam nyo na yung mga tao gusto talaga nila fully hydrated sila. Pero kasi, kita nyo po, no, sa laki talaga at tibay nitong tumbler, Try mo. pwede mong Ewan ko lang. ganun sa... Ewan ko lang, no? Baka magpabukol agad di ba? Tsaka matibay ito. Talagang poprotektahan ka nito sa mga masasamang loob. Pero pinakamagandang self-defense ay umiwas na lang sa gulo. Tama. Layuan mo na lang. Huwag mo nang hanapin yung gulo na yan. Totoo yun, Joshua. Self-defense is not about violence. It's about awareness. Tama. At syempre, tungkol din ito sa pagiging handa at paggamit po sa kung ano yung meron ka to protect naman yourself. Gaya nitong nabanggit ni Ira na Yes. tumbler, di ba? Yung payong ni Tini. Bagpack ni Joshua, di ba? Simpleng mga bagay, pero pwede nating maging lifeline kapag kinakailangan. Pero isa po sa mga pinaka-solid at practical na self-defense skills ay ang karate. Kapag marunong ka nito, may confidence kang protektahan ang sarili mo anytime, anywhere. At para ipakita ang kanilang karate moves, panoorin natin ang PKL El Tigre Filipinas. Ayun. Yun, ang ganda.
Yun, ganun pala dapat, no? Ganun pala yung gandang forma. Dapat. Hindi ko alam kasi. Thank you so much. Awesome! PKL El Tigre, Pilipinas. Grabe. Nakita mo, snappy talaga yung mga dala. Kaya ni Ian yun eh. Iyan na ba? Ano yun natin yan, medalist natin yun eh. Natakot lang kanina talaga namatay yung ilaw. At ngayong araw, kasama po natin ang ilan sa mga PKL officials. Let's welcome to the program, PKL Executive Director, Sensei Engineer Esel Aquino, REFCOM Director, Sensei Resty Filiarca, and Sensei Michael Sumulong, ang Head Instructor ng PKL Cavite Shitokai Academy. Good morning po and welcome to our show. Good morning po. Salamat po. Ayan. Sensei, kayo na po, pinag-uusapan namin yung self-defense. Iba't ibang klaseng self-defense kasi na pag-uusapan. Ano po ba ang pinaka-basic na purpose ng karate bilang form of self-defense? Pinaka-basic purpose ng karate as self-defense is para maprotektahan. Una, maprotektahan mo yung sarili mo. And then, malayo mo yung sarili mo sa disgrasya or kapahamakan. Then, syempre, ma-develop yung confidence during na lumalabas ka. So, andun yung nabuboost yung confidence mo sa paglalakad or something kung saan ka man pumunta. Nababanggit niyo po yung yung confidence din ng ating mga nagiging estudyante dito sa inyo pong organization. Paano po nakakatulong naman yung karate dun sa pag-develop naman ng awareness tsaka nabanggit nyo nga po yung confidence nila, lalo na pag mga delikadong sitwasyon. Kasi bawa po natataranta na sila or andyan na talaga yung mga peligro, paano po na-develop yun sa kanila? Ayun dun po naman, since regular yung training ng mga bata, usually twice a week, pero pag bakasyon, 3 or 4 times a week. So andun yung lagi silang nakaka-encounter ng parang may imaginary opponent. Kaya nga, una muna, meron silang kihon, the proper punching, the proper blockings, the kicks, and the proper stances para hindi sila agad-agad unstable, madapa. So, by that, may biglang nag-punch sa kanila, alam nila, para nakaprogram na sa body nila o muscle memory na, when somebody attack you at the head, agad-agad, upper block agad. Yan. So, aware na sila. So, hindi sila magpapanik kasi nga, regularly, na-encounter nila yon na, pero of course, andun pa rin yung safety. Laging na andun yung safety na make sure na andun yung focus, control, na hindi mo tatamaan yung partner mo. Kasi without him or your partner mo, hindi mo mag-gauge kung tama yung technique na ginagawa mo. And since nabanggit nyo po yung regular training, paano po nakakatulong ang regular karate training sa physical fitness, sa strength, balance at flexibility po? During training po kasi marami po kaming drills. We started in warm-up and stretching. And then yung mga drills po namin sa footwork. So somehow nagkaroon sila ng doon, bumibilis yung speed and agility po nila doon. So yung health po nila nag-i-improve po doon. Kasi yung heart nagpa-function ng maayos, yung muscle nagpa-function din po yan. So, and karate is a complete, complete martial arts. We use head hanggang toe. So lahat, nagmumove po lahat. So, na-exercise po lahat. Kasi from physical po na exercise and training, paano naman po nakakatulong yun sa discipline po ng mental focus? Kasi nabanggit niyo rin po kanina, na meron din po talagang na itutulong ito sa focus to ng mga bata po, ng mga nagtitrain po. Kasi karate kara means empty, te is hand. Then do is the way of life. So these are the values they learn while practicing karate. The one is the respect and courtesy. Before and after the training, they do the bowing. Kasi in Japanese, that's their way of courtesy and respect. Ayan. And in addition, ang pagpapractice ng karate is through repetitions of techniques. So, through repetition of techniques, nade-develop yung physically, mentally, and emotionally ng bata. Aspect. Yes. Syempre, ito po mga martial arts, di ba? Yung mga ginagawa po natin. Meron pong mga misconception dyan eh. Ano po ba yung mga common misconception po ng tao tungkol sa karate? Na parang, marunong mag-karate, sasaktan ako niyan. Yung mga ganun po, may mga ganung misconception. Yes.
Yun yung mga nakikita kasi pagka hindi well-disciplined yung bata at hindi naturuan ng maayos. So nakikita yung andun yung pagiging mayabang, no, pinapakita magiging showy siya sa mga, especially sa mga classmates niya. So starting pa lang, when they visit dun sa dojo or sa training place, dapat tinuturo na yung discipline. Yung magagaling yun sa sensei, kung sino man yung sensei niya. Siya yung mag-i-input doon sa bata ng disiplina. And in addition to that, ang first namin tinuturo is blocking. Kasi you have to apply karate do kung kailangan mo lang yung self-defense. Hindi ikaw yung mag-start ng fight. Yeah, we start with the block. How about dun po sa safety? Kasi baka po iniisip ng mga magulang, ay, parang ayoko i-enroll yung anak ko kasi baka magkasakitan, ganun po. Ano po masasabi niyo tungkol po dun? Yun. Actually, ma'am, meron po kaming brand, protective gears. And actually, ito po yung brand po namin, Estilo. Ito po ay protective gears po ng karate. So, in comes sa safety, na-lesson natin yon or wala talaga totally kasi makakapal yung gears, padded po siya, meron na ring headgear, meron sa vest, sa shin, sa kamay at paa, meron po siyang protective gears. Sports karate do yung ituturo namin sa mga bata. Kasi kailangan mas-safe keep yung future nila. Kailangan matakot po ng mga magulang na i-enroll yung mga anak nila. Hindi po. At kahit yung mga magulang po. Yes. Pwede sumahalin. Mga parents. Yes. Kasama yung mga parents nagpa-practice. And actually, most of our players excel academically in school. Oo, marami sa aming students. Tulong po yung martial arts din sa mga Especially in focus, yung discipline, focus, yan, doon na nakakatulong yung karate. Helpful po. Pero ito po, nung may nabanggit tayo, last Saturday, ginanap po yung 31st Estilo Cup. How was the event po and gaano po karami ang sumali sa event po na ito? Okay. Actually, na-conduct to sa ballroom ng Dusit Tanning Hotel sa Makati. And there are around 400 entries for that one. Kata and komite. Ayan. And we have also a guest sensei who conduct a seminar from Vietnam. So he's a 4 times champion, SEA Games champion. Nag-conduct siya ng komite. Yun na yun. Pero sa dami po ng sumali, marami po ba kayong na-discover na new talents na ilalaban po natin ng PKL sa mga international event? Yes, marami namang not only dito sa Manila, kundi sa mga karatig bayan natin, sa Bicol, sa Bataan, sa Cavite. So, this is a national event ng under ng PKL, the Estilo Cup. Yearly ginagawa. And this is our 31st Estilo Cup Championship. Po na annual event po ng PKL. Ano po yung natutulong nito para po dun sa mga, syempre sa mga kabataan pong Pilipino na sa larangan po ng martial arts? Paano po nakakatulong yung gantong mga event? Ayun. Kasi ito is parang grassroots program. So, kasi minsan, di ba, yung mga nilalaban sa other countries is mostly yung national team. But through this grassroots, nakakapag-develop kami ng mga athletes wherein nakakapag-compete din sila sa Japan, next year, Japan, ayan, international, Singapore, even US, or So, hindi lang sa martial arts, physically na-develop, but even lumalaki yung circle of friends. Hindi lang within the Philippines, but also in other countries. Marami silang foreign friends. Saka na-hone yung talent po. Yes, opo. Tsaka pwede po ba naming malaman sino yung pinaka-naging punong abala naman para dito sa nasabing event na to? Kasi ang laki niya eh. Di ba? Ang laki po ng event. Actually, it's a teamwork, but super led by Sian Dennis Aquino. So marami dito na mga gumalaw na mga members. Even the parents, ayan, nakuha rin namin support ng mga parents dito. Ayan, hindi lang mga black belts, ayan, parents, magandang supporta nila sa lahat ng activities ng PKL.
Dito talaga natin makikita no, na kahit gaano kagaling yung mga nagtuturo, kung hindi susuportahan ng mga magulang, hindi rin talaga magpa-progress at saka mag-grow yung mga bata na tinuturuan natin. At dahil pinag-uusapan na rin naman po natin ang katatapos lang ninyong event, panoorin naman natin ang winning moves ng mga nagwagi sa ginanap na 31st Estilo Cup Philippine Karate Open. Skip! Kita-kita mo, in sync sila, no? Gano'n po katagal nila pre-practice tong mga poses po na ito? Gano'n katagal? Actually, matagal na po sila nag-training. Iba-iba po yung level po kasi nila. May black belt po dyan, may yellow belt, may orange. So, yung iba, it takes mga 5 years na nag-training po. And then, for the performance po niyan, is nag-practice po kami kanina lang. Muscle memory, yes. Tsaka puro kids po, no? Ilang taon po yung pinakamatanda siya? Matanda. Pinakamatanda si Rain? Si Rain po. 20. Hindi. Teenager po ba mga? Yes. Okay. Babata pa na ito. 18 pa lang. Rain. Ay, pag sinabi niyo po sa kanila kung anong gagawin nila, parang alam na kagad po nila yun. Initially, ganun po. Kasi standard yung ano namin, commands. Okay. Oo. Galing, Kaya kahit sa anong branches sila. Uy, Ian, magtuloy-tuloy ka, ha? Kailangan sa susunod kasama ka na. Simulan na natin eh. Promoted na siya sa yellow belt. Iba din talaga si Yellow belt. Katulad po nung sinasabi nyo kanina, yung self-defense, parang yun po yung ginawa nila kanina, no? So, ang galing. So, hindi talaga sila yung unang aatake. Ganun talaga yung makikita mo. May disiplina nga. Tama. Pero ito po, no? Baka po meron po kayong upcoming po na mga events po na gusto pong i-promote. Go ahead po. Okay, we will invite everyone to join the third Region 3 Karate Championship in Bataan, headed by PKL RKC or Rajinil Karate Club. December 7. Opo. Yeah. Dun po sa mga kasambahay naman natin na interesado na, gusto nang i-enroll ang kanilang mga sarili o kaya yung kanilang mga anak, saan po ba kayo pwedeng makontak? Ako na. Sa akin. We are nearby in Quezon City and also in Caloocan. So meron akong, ang pinaka-head dojo ko is in Remarville, Barangay Bagbag, Quezon City. JS Magic Studio. Kami po sa Cavite po, meron po kaming mga branches sa 13 Martires, sa Tansa, sa General Trias, sa Dasma, and yung PKL Aka rin po sa Imus, Cavite.
Ayan. Pero meron po... Ayun, as a whole naman po, kasi it's a nationwide talaga. So we have in North, Center, NCR, Southern Tagalog, even in Visayas and Mindanao. So you just contact the Viber 0917-824-4122 or just look at our FB page, Philippine Karate Do League, Inc. And also www.philkaratedo.com. Ayun, mag-ano lang po sila doon. Sa requirements po sa pagpapa-enroll, ano po ba yung parang main requirement nyo para makapasok po sa karate training? Actually, anybody ka naman are encouraged to join as long as they have that eagerness. Ayun. Kasi kung wala silang interest, hindi agad sila mag-stay. So, lahat naman is mag-start sa zero. So, kailangan is, yun nga, humility and discipline. Sa health restrictions po, wala naman ba? May mga high blood ganun. Kasi kunwari, yung mga nasa medyo adult na gustong sumali pa rin po mag-training eh. Actually, ayun. We considered naman, sorry. We considered naman yon na tinitingnan lang namin yung health issues nila. Opo. Then, yung way of training is nililimit lang din namin. Okay. At least, ayun. In addition to that, actually, yung aming founder and headmaster is an asthmatic and skinny boy when he was still 6 or 7. So, ito yung na-recommend sa kanya, the karate. And then, as of now, lessen yung attack ng ng asthma niya. Ayun. Ayun, maraming Ay, sige po, sir. Go ahead po. Actually, ang karate nga po is for all. Meron na rin po tayong competition para sa mga person with disability. Actually, kahit yung mga blind people or hindi po makalakad, pwede rin nilang magawa yun na magkarate. Opo. Meron pong competition tayo na Paralympics ang tawag May po. konting modifications lang. Okay. At least very inclusive po yung ang karate po. At yun, maraming salamat po sa naging discussion natin. Thank you so much po for joining us today, Sensei Esel, Sensei Resty, and Sensei Michael. Once again, maraming salamat po sa Philippine Karate Do League, PKL Incorporated. At syempre po, sa PKL El Tigre Philippines. Congratulations! Kaway-kaway po kayo dyan! Ayun, may mga medals nila. Nilang mga medals. Ayan, nag-smile na sila. Kanina, very serious eh. Congratulations, PKL El Tigre Philippines. Maraming salamat. Mga kasangbahay, huwag po kayong maglilipat ng channel dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya! Good morning, Kuya! Yes, nagbabalik tayo mga kasangbahay at ngayon po ay oras na para sa ating What's for Breakfast. At syempre, hindi na natin patatagalin pa. Ipapakilala ko na kaagad ang ating guest for today. Siya po ay isa sa ating mga UNTV reporters na hindi lang magaling magbalita, kundi magaling ding magluto. Aba, ang daming prepare ngayon. Let's welcome to the program, Mr. Asher Cadaban Jr. Good morning, Kuya. Good morning din sa ating mga kasambahay. Syempre, good morning, Ira. Yes, good morning po. Ayan, sige po. Lapit lang po ng konti. Ayan, Sir Asher. Gusto ko lang po talagang malaman paano po ba yung naging journey po ninyo sa pagiging isang reporter. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan muna? Yeah, syempre, nag-start ako sa UNTV bilang police beat reporter. Panggabi ako. So sa gabi ako talaga nag-start. Parang yun ang naging training ground ko actually. Kasi sa totoo lang, wala akong background sa iba kasi yung kinuha kong kurso nung nasa course niyo before po? Chemistry, PS yung kinuha ko nung nasa kolehiyo ko. Pero yun nga, pagdating ko nga dito sa UNTV, sa guidance din ni Kuya, madali kaming natuto, awa tulong ng Diyos. Okay, so gano'n na po katagal kayo na nagre-report po? Awa tulong, 9 years na. Wow! 9 years and counting. Pero doon po sa 9 years na yon, ano yung pinaka-memorable mo na news siguro, location, na interview? Siguro, madami kasi nangyayari talaga eh. Ngayon, nakabit ako sa Senate ako naka-assign. Okay. So, siyempre, madaming storya ngayon sa Senate. Stories. Kaya, ang dami, palang halos laging
every month, every week. Halos minsan, halos araw-araw may nangyayaring mga bago. Kaya, ayan ang mga, parang kumbaga patong-patong na lahat, marami nangyayari. And recently nga, nag-cover kami nung super typhoon. Ay, napanood ko po yun sa Aurora. Oh, yes. Sabi ko, grabe naman. Talagang yung alon sa likod. Yes. Sabi ko, grabe, ibang klase talaga yung mga reporter. Kailangan lagi ka rin talagang handa na ibigay yung sarili mo for public service. Pero, any highlights po sa inyong work? Yung pinaka-favorite part nyo bilang isang reporter? Siguro, yung pinaka-gusto ko na dati, lalo pa, ginagawa namin yan pagpanggabi kasi mas maraming incident sa gabi na ganun. Yung meron kaming, syempre, train tayo na rescuer, first aid responder. So, yung mga pagkakataon na yon, pagka merong mga na-aksidente sa gabi, mga motorsiklo, ganyan, may self-accident or anumang klase na aksidente, kung pupunta kami doon sa lugar, kami yung nagre-responde. So, parang yung mga ibang mga kasama naming media, nakatingin sila. I mean, wala silang magawa, kundi tumingin lang or kumuha ng mga information, ganyan sa mga bystanders. Lalo pa pag wala pa yung mga authorities. Minsan, kahit may authorities, di naman nakakapagsalita. So, kami naman, habang ginagawa namin yun, tumutulong kami. So, kung ano yung pwede naming magawa, kasi nga, tulong muna bago balita. Kaya, tumutulong muna kami. Nilalapatan namin ng first aid, yung mga na aksidente. Ayun, masarap, fulfilling para sa akin yung gano'n na talagang yung ginagawa namin, hindi lang more than delivering the news, talagang nakakatulong kami na makasagip din ng buhay ng mga tao. Wow, and it serves the purpose nung ano natin, no? Yung sinasabi nating tagline natin talaga na tulong muna bago bago balita. At eto na nga, kasi syempre ang dami niyo pong prepare sa amin for today. Parang sabi ko, kung alam mo, kung kalaban ko sa competition sa culinary si Sir Asher, parang talo na ako talaga. Sobrang prepared mga kasambahay. Dahil ito po yung lulutuin niya for today, mushroom dumplings. So ayan, banggitin natin mga ingredients natin. At ito mga kasambahay, makakapag-take note kayo kasi kumpleto pati measurements. Meron tayo ditong 500 grams of ground pork. Meron tayong 200 grams of minced shrimp. Yan, na-peel na natin yan at naalis na rin natin yung vein. Meron tayong 1 cup of minced mushrooms. Ano po yung mushrooms na ginamit po ninyo? Yung ginagamit natin ngayon, actually pwede kang gumamit ng straw, any mushroom. Pero ngayon, gagamitin natin ay itong shiitake mushroom. Shiitake, ay sarap. Mas meron din po tayo dito 1/2 cup minced carrots. 1/4 cup minced kinchay or yung Chinese cilantro po yan. Or parsley kung meron po kayo. 2 minced po na onion. 1/4 cup minced leeks. Naku, napaka-aromatic naman. Meron po tayong isang itlog. 2 cloves of minced garlic. 2 tablespoon of grated fresh ginger. 2 tablespoons po ng oyster sauce. 2 tablespoons ng sesame oil. 1 tablespoon of cornstarch. 1 teaspoon of salt and 1 teaspoon of pepper. At hindi pa tapos. Sige po, go ahead. Magitin niyo po itong sauce natin, chili garlic sauce. Yes. Bukod doon sa main ingredients natin, meron tayong chili garlic sauce. Ang ingredients niyan ay 100 grams chili, 100 grams garlic, 1 cup cooking oil, 1 cup olive oil, 1 tablespoon oyster sauce, 1 tablespoon vinegar, 1 teaspoon salt, at 1 teaspoon sugar. Wow! So, parang nafe-feel ko, nape-pressure ako. Parang nagbabalita na si Sir Asher. Pero sige po, start na po tayo ng procedure. Paano po ba siguro yung pine-prepare? Mag-gloves din. Ay, okay. Sige po. Ayan. Grabe, natulog po ba kayo sa prepare nito? Actually, parang wala akong tulog the whole night. Grabe. Para lang ma-prepare. Kasi ang gusto ko kasi sa mga ingredients talaga, talagang fresh. Opo, so ayoko na gagawin siya ng gabi, yung ibang mga ingredients. Tapos hahayaan ko overnight. Gusto ko pagka, as much as possible, pag na-mince na siya, pag nahiwa na siya, iluluto mo na siya, prepare na agad, iluto na agad. Unless of course, kailangan mo i-marinate yung luto. Pero ito kasi,
kailangan to talagang halo lang tapos Tama. pwede mo na siyang ano. Or kung ano naman, kung gusto nila i-prepare beforehand, they make sure na properly yung storage, di ba? Yes, exactly. Nakalagay So, sa chiller. ito madali lang kasi mix-mix lang lahat. So, lahat ng ingredients natin, imi-mix lang. So, gumamit tayo ng pork. Gumamit din tayo dito ng itong shrimp. Ayan. Itong shrimp, optional lang to. Pero kasi hindi naman lahat kaya ng kumain ng shrimp. Yung Oo, iba, lalo pag may allergy. may allergy, di ba? So, optional lang naman to, additional flavor. Pero pwede nyo naman ding tanggalin kung hindi naman pwedeng kainin ng mga may allergy sa shrimp. So, yan. Ito, shiitake. Pwede mo na rin ilagay yung shiitake. Sige po. Ayan. Ayan. Maganda yung ganito, no? Kasi pwede rin magtago ng gulay para sa mga bata. Right. Ayan. So, at meron itong mga gulay. Like ito, meron carrots. So, yan. Okay. Meron ding onions. So, okay yan sa mga bata. Ito, mga aromatics natin. Merong Ito po yung leeks, no? leeks, yes. Tama. Ay, ang ganda na ng kulay. Ang mga kasangbahay, tinan nyo. Right. Ay, grabe. Pwede na itong ipanglaban sa mga restaurant. Itong nilagay ko po, ito po yung kinsay, no? Kinsay, yes. Tama, okay. Tapos ito, importante rin to yung ginger. Oo, pang-alis-lansa. So, yes. Saka yan yung nagpapa-Chinese, Chinese flavor. Flavor din yan. So ito, garlic optional. Actually, yung iba dito, kung halimbawa gusto nyo mas talagang mas maraming flavor yung cilantro, pwede mong damihan. Ganun. Ikaw na lang mag-adjust. Yes. Sa garlic, yung iba nga hindi naglalagay ng garlic eh. Pero masarap yung garlic flavor. Garlic taste, kaya ayan, naglagay ako niyan. Tapos, of course, yung egg. Okay. Ayan. Ito pong sesame oil to, no? Yes, sesame oil. So, lahat po yan. yung sesame oil natin, 2 tablespoon, pero depende yan sa'yo. Pwedeng 1 tablespoon lang. Ito, nagbibigay ito ng nutty taste. Yes, doon right. sa Ayan. ating dish. Ito po yung cornstarch cornstarch, natin, halo yes. na. Parang binder lang siya, Yes, no? exactly. Okay. So ito, drop lang. Tapos ito, Ano naman yan, measured po, no? yes, lahat measured na to. Okay. According dun sa ingredients nga kanina natin na ibinigay. Tingnan niyo mga kasangbahay. Napaka-festive ng ng color ng ating dumpling, hindi tinipid. Right. Finally, ito ang ating oyster sauce. Right. Yung iba naglalagay pa ng soy sauce, so, pero pwede na rin yung oyster sauce natin. So, yan. From there, pwede na natin siyang mix. So, yan. Sige po, go ahead. Ayan. Pero Sir Asher, kayo, syempre ang trabaho nyo, parang mostly lagi kayo nasa labas po, no? Syempre kumukuha kayo ng balita. Right. Paano po, yung syempre sa pagkain po ninyo, nakakapagluto pa po ba kayo? Or dito lang po sa What's for Breakfast? Alam mo, sa totoo lang, pagdating sa bahay, dahil maraming ginagawa, marami talagang minsan, anong oras na, gabi na kami nakaka-uwi. Pero as much as possible, pagdating sa bahay, nagluluto ako ng gulay. Ay, talaga? So, nagluluto ako ng bulang lang, nagluluto ako ng mga, minsan kahit nag-blanch lang ako ng okra, tapos may chili sauce, yon. So, very health conscious ka rin. Oo, health conscious ako. Kasi yung parents kasi chemistry ko... yung course mo. Actually, both parents ko kasi, sa agriculture sila. Okay. Oo, nag-aaral sila ng agriculture. So, pinalaki kami sa gulay at isda. Tama. Saka parang hindi rin mapabayaan yung health mo kasi syempre nga, you're always outside, tsaka yung very stressful pa rin yung work, di ba? Yes. Para din magamit natin yung function natin bilang isang public servant pa rin tayo, di ba? Nakakapaghatid tayo ng balita sa mga tao. Pero, ano po, eto ba, recipe mo ba talaga ito? Actually, or parang pamana to sa'yo? Yung parents ko kasi, lalo pa yung mom ko, particularly, nagko-cultivate kasi siya ng mushroom. Bata pa kami. Family business namin talaga yung mushroom cultivation. So, dalawang variety yung ginagawa naming mushroom. Yung isa pleurotus, yung isa ay Volvariella, yung straw mushroom. Okay. Actually, nung first, so parang last month ko lang to tinry na gawin. Na first time kong maggawa ng dumplings. Tapos, in-incorporate ko yung mushroom, sinubukan ko yung straw mushroom. At nung na-try ko yung straw mushroom, ayun nga,
Okay naman siya. Okay. Success. Kaya sabi ko, gusto ko siyang i-share sa ibang mga, syempre gusto ko i-share sa community, sa ibang mga tao. Sige po, paano po ba ang next step after natin ma-mix yung ating meat, yung mixture po natin? Maglalagay na po tayo. Naku, dito pa naman ako mahina sa paglalagay ng mga, ang ganda po kasi nung ginawa niya. Actually, meron na tayong finished product, mga kasangbahay. Ito ayan. Yung na siya, naka-pleats na, naka-wrap na siya. Ito, yan. Nakalagay na siya sa wrapper. Ayan. Right, oo. Yan yung ginawa ko kagabi. Para lang maipakita ko din yung finished product. Pero yan, madali lang yung wrapping nito. Sige po. Sa wrapper, mas maganda yung bibili nyo na wrapper, yung merong may Parang flour pa. Kasi may mga fresh pa to eh. Oo, yes. Kasi yung iba, walang flour, so nagdidikit-dikit. So mas maganda sana yung bili nyo, yung may flour na. Anyway, yung walang flour, yun yung sana, yun ang lalagyan natin ng filling. Ito, sige, mas konti. So, ito, lagyan natin ng isang, 1 tablespoon lang. Lagyan mo lang dyan. Sa palad mo. Tapos lagyan mo dyan. Okay. Tapos, may water. Lagyan mo lang yung gilid. Okay. Tapos, i-close mo lang. Nood muna tayo. Close mo lang yan. Okay. Tapos, pagka-close mo yan, saka mo siya isi-seal. Ayan. Sige. Let's just, do it. Huwag na tayo mag-overthink, mga kasangbahay. Parang konti yung nilagay ko. Lugi naman yung kakain nito. Dapat din hindi masyadong marami. Kasi, no? Oo na. Ayan. Okay. So, ganyan. Lalagyan ng water yung gilid. Tapos, close lang. Close muna. Tapos, yung magkabilang gilid naman. Yan, pwedeng ganyan lang din. Pero yung iba kasi, parang medyo fina-fold niya ng kaunti para talaga mag-seal. Although, pwede din naman yung ganun. Okay. Yung parang nagawa ko naman siya. Usually, ganito yung itsura ng mga kasangbahay. Wag kayo. Ganito yung nakikita natin madalas na nabibili natin sa restaurant lang, no? So, kung gagawin nyo to sa bahay, pwede na kayong mag-unli dumplings. Kaya nga. Na mas cheap, of course. Tama. Tsaka ito nga, pwede rin silang kasi may mga nabibili tayo na frozen na ganito, di ba? Right. Tapos, pinangbabao na ng mga anak nila. Exactly. So, after nun, ilalang natin siya. Right. And then, pagka kunwari, nakarami na tayo. Ayan na. Ang gagawin lang, pwede mo lang siyang i-simmer, pwedeng simmer, or pwede rin pwede rin sa soup, di ba? Pwede rin siya na Steam lang. simmer or may Steam mga... o kaya fried din, mga kasangbahay. Pwedeng rin fried. siya. Actually, yung ginagawa sa fried, pinapakuluan siya ng konting water lang, tapos may konting oil din siya. Pag naubos yung water, yung oil na natitira, yun yung magpa-fry doon sa dumplings. So parang gyoza style. Okay. Yun ang nakita ko Pero I think yun din ang nire-recommend ko na gawin. Para nasi-steam din talaga yung buong dumplings. Luto, para properly cooked. Ayan. So paano ba natin? Lalagay natin siya pag boiling na. Anong mixture to? Bakit may white? Water lang. Kasi na-try na natin kanina magluto. So nagganyan na yung texture niya. Sige, pakita po natin sa ating mga kasangbahay. Ganyan na yung So kailangan niya lang ng boiler. Tapos, ilalagay mo lang siya doon. Right. Sige, Sir Asher, habang naglalagay ka dyan, baka naman meron kang mensahe dun sa mga kabataan na nanonood o kaya kahit di naman kabataan, pero katulad mo, iba yung course mo po, pero napunta ka sa linya ng news. Ano yung mensahe mo sa kanila? Baka meron kang inspirational message for them na, sige, magbalita kayo. Sa mga kabataan, ako, kasi bata pa rin ako, kung ano-ano yung mga ginagawa ko, wag niyong sigurong lilimitahan yung sarili niyo na doon sa mga bagay na tingin niyo na ito lang yung kaya niyong gawin. Subukan niyo yung ibang mga bagay. Kasi hindi niyo matututunan din yung ibang mga bagay hanggat hindi niyo natatry. At konting pagsasanay nga lang din, di ba sinasabi nga, pagsasanay ng katawan, meron niyang benepisyo. So, ang konting pagsasanay lang, mapaperfect mo din yung ginagawa mo. Hindi naman lahat
napag-aaralan sa eskwelahan. May mga bagay na napag-aaralan mo din kahit sa experience, kahit sa mga nakikita mo nga lang din sa kapaligiran mo. Basta lagi ka lang iti-take note mo yung mga nakikita mong mga aral, mga natututunan mong aral along the way. Very nice. At saka, ito, gusto ko lang din malaman, Sir Asher, kung paano mo binuo yung extra mo. Pwede ka ba mag-sample sa amin? Nung report mo na, Asher Cadapan Jr. Gano'n. Sige nga, masample nga. Kasi tuwan-tuwa talaga ako kasi parang dapat iconic yun sa bawat, diba? Yes. Bawat mga reporters, mga... Sige nga po, sampulan nyo nga po ako. Sample mo ng balita, gano'n. For my extra, gusto ko kasing i-emphasize yung ginagawa talaga, yung layunin ng ginagawa namin na pagbabalita. Opo. Kaya ako, nagpapakilala ko, Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alam niyo mga kasambahay, pag naririnig ko yun talaga, sabi ko, grabe, Awesome. with all his heart, pagka binabanggit niya yung extra na yun, parang ramdam na ramdam mo, ganun. Kaya nakakatuwa po. Practice niyo po yan talaga ng ulit-ulit po? Or Siguro dahil nga sa lagi namin ginagawa, yung pagsasanay, ayun, napaperfect mo din. Siguro, pagdating ng panahon, may mas magiging maganda pa, lagi lang iti-take note ko ano yung pwedeng ma-improve pa. Kasi lagi namang pwedeng may magawa eh. Huwag kang hihinto dun sa, okay na ako, ganyan. O maghanap ka ng pwedeng ma-improve sa sarili mo kasi meron kang magagawa. That's right. At dahil dyan, Asher Cadapan Jr. Ito na po ang ating finished product, mga kasangbahay. Meron na kaming hinanda para sa inyo. Di na kayo talaga, masyado kayong malakas para sa amin. Ito, ay, may video pala tayo. Right. Huy, gusto kong tikman like right away. All right. Titikman pa ba natin or hintayin natin yung mga kasama natin? Subukan na natin. Sige. Thank you na daw eh. Sige, mamaya na natin tikman. Maraming salamat po, Mr. Asher Cadapan Jr. Siyempre sa pagsama sa akin po this morning at sa pag-prepare nitong mushroom dumplings. Baka meron po kayong gustong batiin. Please go. Siguro binabati ko lang yung mga kasama ko, mga kapatid sa lokal ng Los Baños. Of course, yung mga kapatid na kasama ko sa bahay. Ayan. Sila din yung mga beneficiary ng mga niluluto ko. sa aming bahay dito sa Quezon City. And of course, yung pa mga kasama, si Brad Maurice, yung kaibigan ko sa kapatid din sa Calamba. Nakausap ko lang kagabi at pinag-uusapan namin itong pagluluto namin kasi hindi ko naman siya pinromote. Parang nabanggit ko lang sa kanya. Baka yung mga cameraman niyo po, yung mga lagi niyong kasama sa And of course, syempre yung crew ko, andyan si Brad Fabs, si Brad RG, tsaka si Brad Joey. Meron din kaming minsan nakakasama si Brad Paeng, kaya ayan, mamaya kasama namin sila pagpunta sa Senate kasi pagkatapos ito, diretso na kami sa Senado. Ayun, baka meron po kayong gustong i-promote. Sige po, promote niyo na po. Ayun, siguro soon magiging business din namin to. I-establish din namin tong business so that we can share it to the community para matikman din naman ng ating mga kasambahay yung mga ginagawa namin produkto. Kaya abangan nyo lang. Pwede rin kayong pumunta doon sa Facebook page ko. Nagluluto din ako ng ginataang sinaing na tulingan. So, puntahan nyo lang ang Facebook page namin na Tulingan Nation. Wait, wow! Ang cute naman ang pangalan, Tulingan Nation. Yes. So, doon ko rin i-announce kapag ready na rin for production, for selling itong product natin, mushroom dumplings. Damihan natin. At bago nyo matikman yan, mga kasangbahay, ako muna ang titikim. But once again, thank you so much po once again, Mr. Asher Cadapan Jr. Sana matry din namin yung tulingan, ha? Pero try na natin. Ay, tikman lang, sabi. Okay. Ito po. Ayan. Sige. Ako na muna mauna. Kasi kanina pa talaga ako naglalaway dito. Ito yung chili. You should try it. Sige po. Malibang Super hindi ka anghang mahilig. ba? Hindi naman. Hindi naman. O sige. Hala, tapos biglang na-aching-aching sa sobrang anghang. Yummy! Delicioso! Ang sarap! Mga kasangbahay!
Sobrang malasa siya. Tapos, alam mo yung hindi talaga siya dinaya kasi wala naman tayong mga extenders na ginamit, di ba? Ang sarap. Very flavorful. Yes. Uy, mahal ito ibibenta. Mas masarap pa dun sa mga Chinese restaurant. Uy! Pero hindi po, masarap po talaga. Walang halong biro. Ay, ang sarap mga kasambahay. Saktong-sakto kasi complete yung measurements natin na ibinigay namin sa inyo. So, kayang-kaya nyo itong gayahin sa inyong mga bahay. That's right! At mga kasambahay, bago pa maingit yung mga kasama ko sa akin, sige, puntahan na muna natin sila. Balik muna dyan sa inyo sa studio. Ira! Wait lang, huwag mo kaming uubusan ha. Pero maraming salamat, Ira. At sa ating UNTV reporter, Asher Cadapan Jr., thank you po sa pag-prepare ng mushroom dumpling namin. Mamaya titikman po namin yan. Namin, ha? Ngayon naman, kumustahin natin ang isinasagawang weekly medical mission sa lalawigan ng Bataan. Naroon si Brad Cedric Sorbito. Good morning, Brad Cedric. Morning, Kuya, and good morning din po sa inyo dyan, Sis Tini. Nagbabalik po tayo muli dito sa ating MCGI Clinic sa Bataan, kung saan po ay patuloy po ang pagdating po ng ating mga kasambahay dito po sa ating area. Ngayon din po, kasama po natin si Nanay Dolores. Kamustahin po natin ngayon si Nanay Dolores. Hello po, Nanay. Kamusta po? Buti po. Nay, bali maitanong lang po namin, paano nyo po nalaman na magkakaroon po ng ganitong medical mission po ngayong araw? Kasi po yung mga pamangkin ko, dating daan po sila. Sila Junel, Kristen, saka Jengjeng. Balin, may ano po ba yung papatingin nyo po? Sa mata po. Gaano na po siya katagal na? Lem niya po sa mata. Matagal na po. Minsan po ba, Nay, nasubukan nyo na pong magpatingin sa iba? Sa optical po, pero matagal na ko yun. Ngayon, Nay, awan ng Diyos ay matutugunan na po yung mga problema niyo po sa inyo. Nay, baka meron po kayong encourage po para sa ating mga kasambahay po na maimbitahan po natin sila pag may ganito pong pagkakataon. Sa mga kasambahay po, pwede po kayong pumunta rito sa lokal ng Maribeles. May medical mission po sila ngayon. Salamat po sa Diyos. Yan po si Nanay Dolores. Ayan. At sistinin po lahat po ng naririto po na mga kasama po natin mga kasambahay ay magseservisyoan po ng libreng-libre. Kasama po natin ang mga medical staff at MCGI volunteers. At as of 7:30 po ay meron na po tayong kabuuan na 89 patients po. Sa medical consultation adult po ay meron po tayong 16. Sa pediatric consultation po ay meron po tayong 3. Sa dental services naman po ay meron naman po tayong 40. Sa optical with free reading glasses po ay meron po tayong 24 at sa haircut naman po ay meron po tayong 26. At sa mga kasambahay po na nais po na humabol po ay open na open po ang ating registration ng hanggang 9 AM po ng umaga. At mga kasambahay ay libreng-libre po dito sa ating MCGI Clinic kaya hinikaya po namin po kayo kung kayo po ay malapit po dito sa ating area ay tara na po mga kasambahay. At ito muna po ang ating update po dito sa ating MCGI Clinic at kung loloobin po pala ng Panginoon po ay susunod po ay nandoon naman po tayo sa Moroong Bataan. Kita-kits po tayo dyan no, mga sambahay. Ito muna po ang update dito sa ating MCGI Clinic. Balik po sa inyo dyan, Sis Tini. Salamat sa Diyos, Brad Cedric Sorbito, live na live sa Maribeles, Bataan. Ingatan at samahan naman kayo dyan, mga kapatid at sa lahat ng ating volunteer. Tama. Di ba, Tini, no? Tama. Di ba, may mga, pasalamatan natin, ha? Ayan, may pharmacist. Pasalamatan mga volunteer doctors na laging tumutuwang sa MCGI Medical Mission dyan sa Bataan. At sa ating MCGI Law Center na, Tini, wait lang ha. Law Center na pwedeng lapitan ng ating mga kababayan para sa kanilang legal concerns. And shout out sa buong MCGI medical team staff. O go, Tini. Wala na, nabanggit na. Buong staff. Lahat yan, all around dyan sa... Pero ito nga. Ito na. Kanina. Sige na. Taste test. Hindi ko pa natitikman, pero nakikita ko si Joshua kanina kumakain na eh. Sige na, tikman mo na. Baka matitikman to. Ayan, go. Sige, go. At habang kumakain ako dito, baka may gustong batiin si Joshua. Go ahead. Oo, binibati ko na lahat ng mga bumati rin sa akin nung Sabbath anniversary. Kailan pa? Kaya nga Kuya kasi po, hindi ko po alam na makakapunta kami doon. Hindi sinabi sa akin ni Tini.
Maraming picture. Hello po, Kuya. Good morning, Kuya. Pero, mga kasambahay, are you looking for high-quality skincare na may kasamang dumpling that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 options. A big thanks to Miss Glenda Vasquez for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus is portable treatments. Amazing results! Ano na yan? Gawa na. May papuso. Ganda ng shot! Wow. Para bang endorser na. May video ka nang makukuha. For Asher. Ako naman, gusto ko lang pasalamatan ang Natural One. Lahat tayo may ganito no? For making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One ang #1 at binabati ko lang din si Mami Petrasan at si Daddy. Good morning po and happy viewing po sa inyo. Good morning po, and we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfits, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Good morning po sa inyo. Ano, broski? Ikaw na yan. Ikaw na yan. Broski! Maraming. Ano, ayaw pa? Magbabay ni Asher. Marami akong nasubo. Oo nga, baka meron po kayong gusto sabihin. Maraming salamat po. Maraming salamat Asher po. Kadapan Jr. Maraming salamat po rin sa pagbisita at pag-share po na inyong mushroom dumpling. Very Pinoy, isa na lang yung natira. Ang sarap. Hindi, ako meron half Chinese kasi. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa ating simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya! Nakasamid pa nga sa sarap.